nagsimula akong makaramdam ng kakaiba nung minsang namalengke sa talipapa na malapit lamang sa inuupahan naming bahay at makakilala doon ng isang babae. Habang pumipili kasi ako ng aking bibilin, ay may napansin akong isang babae na katulad ko ring namimili. Ang agad kong napuna dito ay yung paraan ng pagkakatitig nito sa akin. Hindi mismo sa akin, kundi sa akin dyan. Kaya bagya akong tumalikod na aking iniwasan yung babae. Hanggang sa nagulat na lang ako nang aking marinig ang isang boses ng babae at nagtatanong kung ilang buwan na raw ang aking ipinagbubuntis. Kaya agad akong napalingon at nakita ko nakangiti sa akin yung babae. Para hindi naman ito mabastusan sa akin, ay sumagot ako at sinabing 5 buwan. Tumangutango naman yung babae bilang tanda na kanyang naunawaan ang aking sinabi. Nang makuha ko na ang aking binili, ay iniwan ko na ito at nauna na ako. Nang nasa gulayan na ako, ay bigla ko na lang narinig na muli yung tinig ng babae na tinatanong naman kung taga saan raw ako. At nakita ko itong pumipili na rin sa mga panindang gulay na naroon. Akin namang sinabi kung saan banda yung aming inuupahan. Sabay nagulat ako nang iabot ng babae ang kamay nito at nagpakilala siya sa akin. Siya raw si Magda. Kaya wala na akong nagawa pa kundi ang abutin nito at magpakilala rin. Habang patuloy kaming pumipili ng aming bibiling gulay, ay muli itong nagtanong sa akin kung pang ilan ko na raw yung aking pinagdadalang tao. Kaya sumagot naman ako at sinabing una pa lang. Bigla akong nabakas yung lungkot sa kanyang mukha. Pero hindi ako nagtanong. Nanatili lang akong tahimik hanggang sa marinig ko ulit itong magsalita at sinabi na buti pa raw ako. Siya raw kasi ay wala pa ring anak. Hindi ako umimik. Hinayaan ko lang ito hanggang sa magpaalam na ako sa kanya at sinabi kong ako ay mauuna na. Madalas ay ako lang ang naiiwan sa aming bahay dahil pumapasok ang mister ko. Isa itong company driver at lagi ng gabi kung umuwi. Kaya yung binibili kong ulam sa tanghali ay hanggang gabi na. At bumibili na rin ako ng kanyang babaunin tuwing umaga. Kinagabihan nung araw na iyon, habang hinihintay ko yung pagdating ng aking asawa, ay nilibang ko na lang muna ang aking sarili sa panonood ng telebisyon. Makaraan ang ilang sandali, ay bigla akong nakarinig ng mga sunod-sunod na pagkatok sa pinto. Kaya, mabilis akong tumayo at pinagbuksan iyon sa pag-aakalang dumating na ang mister ko. Pero nagtaka ako nang wala akong makitang naroon. Na ang naramdaman ko ay yung lamig ng simoy ng hangin na dumampi sa aking pisngi. Agad kong isinara yung pinto at napaisip ako kung tama nga ba ang aking narinig o guni-guni ko lang iyon. Pero rinig na rinig ko yung pagkatok na iyon sa aming pinto. Nang nakaupo na ako, ay itinuon ko na lang muli ang aking atensyon sa aking pinapanood. Nang bigla namang may narinig akong tila mayroong nasa aming bubungan.
Unang beses ko yung narinig na mayroong naroon sa itaas. Dahil sa wala naman kaming katabing bahay at malayo ang mga puno sa bubungan ng aming bahay. Kaya wala talaga akong naririnig na kahit pusa na umaakyat doon. At kung sakaling pusa man iyon, ay bakit tila napakabigat ng mga yabag nito? Medyo kinilabutan na ako noong mga oras na iyon. Hininaan ko yung TV. Narinig kong mayroon ngang nasa itaas ng bubungan. Kaya sa takot ko, ay akin ang isinara yung mga bintana. Nang bigla akong napasigaw sa sobrang gulat. Nang pagsara ko ng jalousie, ay may nakita akong buhok na naipit doon. Nasa palagay ko ay mula iyon sa itaas. Pagkat wala naman akong nakitang sino man na nasa harapan ng aming bintana nang aking isara iyon. Nabigla ring nawala iyon nang gumalaw. Medyo may kahabaan ng buhok, kaya naisip kong marahil ay pag-aari iyon ng isang babae. Napaisip ako kung sino naman ang babaeng iyon na may kakayahang bumitin ng patiwari mula sa bubong at gilid ng aming bahay. Pagkat kung iisipin ay parang ganun talaga ang nangyari. Isa ang napatunayan ko noong oras na iyon, na hindi nga pusa ang narinig kong nasa aming bubungan. Ngunit ano naman ang ginagawa nun doon? Bigla akong naalaala yung babaeng nakilala ko sa talipapa noong umaga, si Magda. Naisip ko na baka may kinalaman siya. Pero parang kahit ang sarili ko ay hirap kong mapapaniwala. Sumagi tuloy sa isip ko at napatanong ako kung totoo nga ba ang tungkol sa mga aswang. Dahil yan ang malimit kong naririnig tungkol sa mga taong nagbubuntis. Nanindig ang mga balahibo ko dahil sa mga isiping iyon. Nag-alala akong luba para sa aking anak. Hanggang sa makarinig muli ako ng katok sa aming pinto. Kaya lumapit ako. Pero hindi ko muna iyon binuksan. Sa halip ay tinanong ko muna kung sino iyon. At narinig kong sumagot ang aking asawa na nagtaka pa ito dahil sa hindi ko naman ugali na magtanong muna bago ko buksan yung pinto. Kaya sinabi ko sa kanya ang dahilan. Ngunit hindi naman ito kumbinsido sa aking mga sinabi. Sabi pa niya, baka pusa lang. Nang banggitin ko naman ang tungkol sa buhok, ay sinabi niya sa akin na baka may buhok lang daw talagang hinangin at napadpad doon sa may bintana. Pero sinabi kong marami iyon, na halata talagang may tao. Pero nagyaya na itong kumain at sinabing wag na lang daw akong mag-isip ng kung ano-ano at baka may stress pa raw ako at maapektuhan pa yung bata. Hindi kasi talaga ito mapaniwalain sa mga kababalagan. Iba rin kasi ang takbo ng utak nito at mga prinsipyo sa buhay. Kaya naghain na lang ako nang upang makakain na kami. Nang natutulog na kami, ay bakit tila naging balisa ako at hindi mapakali. Nagising ako at medyo nagtaka pa kung bakit bukas ang pinto ng aming kwarto. Natatandaan kong ako ang huling pumasok dahil sa nagligpit pa ako sa kusina. Nauna kasi talagang pumasok sa kwarto at mahiga ang mister ko. Dahil sa pagod talaga ito lagi pagkagaling sa trabaho. At hindi naman maaring lumabas ang mister ko upang magbanyo. Pagkat yung banyo namin
ay nasa loob na mismo ng aming kwarto. Maliit lang kasi yung inuupahan naming bahay. Kaya nang gumawa ang asawa kong si Erwin ng dibisyon para sa aming kwarto, ay idinamay na niya yung banyo. Na yung sala naman at kusina ay magkadugtong, na tanging aparador at kortina naman ang nagsisilbing hati. Kaya tumayo ako upang isara ang pinto. Ngunit mas kinilabutan ako nang makita kong pati yung pinto mismo ng aming bahay ay nakabukas. Na agad kong iginala yung aking paningin sa aming mga kasangkapan. Dahil naisip kong baka napasok na kami ng magnanakaw. Pero ni isa sa aming mga gamit ay wala namang nawala. Kaya nakahinga ako ng maluwag. Pero bigla din akong kinabahan. Dahil sa naisip kong kung hindi yung mga kasangkapan namin, ang pakay nung pumasok na yun sa amin ay ano? At kung hindi yun magnanakaw, napahawak na lang ako sa aking noo. Biglang lumakas ang kabog ng aking dibdib. Hindi ko na ginising pa si Erwin at akin na lang isinarang mabuti yung pinto. Nang nakabalik na ako sa aming kwarto, ay pilit ko pa rin binabalikan yung mga oras bago pumasok sa kwarto at natulog. Tandang-tanda ko na aking isinara ng mabuti yung aming pinto. Kaya malamang ay hindi iyon doon dumaan. Baka sa puwang sa pagitan ng pader at bubong. Pero naisip ko ring pusa lamang ang makagagawang makapasok doon. Hanggang sa nakatulugan ko na lang yung aking ginagawang pag-iisip. Nang sumunod na araw ay namalengke akong uli. Wala pa kasi kaming rep noong mga panahon na iyon. Kung kaya sa araw-araw ay obligado akong mamalengke. Dahil iniiwasan ko rin na kami ay mapanisan ng pagkain pagkat sayang. Kailangan pa naman namin magtipid para sa nalalapit kong panganganak. Nang bigla ko na namang marinig ang pamilyar na tinig na iyon at kanya akong binati, si Magda, at nagkita na naman kami. Nakaramdam ako ng pangamba. Hindi maganda ang kutob ko dito. Napansin kong may sasabihin pa sana ito pero sinabi ko sa kanya na nagmamadali ako sapagkat kailangan ko makauwi kaagad at tinalikuran ko na ito. Pagdating ko sa bahay ay nakaramdam ako kahit paano ng lungkot sa inasal ko kay Magda. Pero sinabi ko sa aking sarili na kailangan kong gawin iyon para sa kaligtasan ng aking anak. Kinagabihan habang hinihintay ko na dumating si Erwin, ay di ko na malayang nakatulog na pala ako. Dala na rin marahil ng pagod na aking naramdaman dahil sa naglaba ako. Nang ako ay magising, pagtayo ko ay bigla akong nagulat nang makita ko ang isang pusang nakapasok na sa aming bahay at nasa tabi lang ito ng inupuan ko. Kinilabutan kagad ako dahil sa itsura noon. Puro itong itim na nang bugawin ko ay panandalian pang tumingin sa akin at umangil. Mabilis kong dilampot yung walis tambo na nakasandal sa dingding at akma ko na iyong hampasin nang bigla itong tumakbo palayo sa akin. Ngunit sa halip na lumabas ito ay doon nagpunta sa aming kwarto na lalo ko namang ikinagalit. Kaya mabilis ko itong sinundan at pumasok ako nang bigla na lang nangapal ang aking pakiramdam. Parang namanhid
ang buo kong katawan. Nang makita ko ang isang matandang babae na nagtatayuan ang kanyang puting mga buhok at namumula ang mga mata. Naanimoy naligo ito ng mantika dahil sa nangingintab niyang katawan. Tumalikod akong bigla at wala nang isip-isip na agad kong tinungo ang pintuan ng bahay at lumabas ako. Nakita ko pang sumunod din sa akin yung matanda. Nakapasigaw ako sa sobrang takot, para iyong wala sa sariling katinuan. At kanya akong susugurin na nakataas pa ang dalawang kamay na para bang mga ngalmot. Nang bigla ko na lang nakitang nadapa ang matanda paglingon ko at tumakbo ito sa kabilang direksyon palayo sa akin. Nagtaka ako nang makita ko si Magda at may hawak itong latigo na kalaunan ay nalaman ko mula sa kanya na iyon pala yung tinatawag na buntot pagi. Mabilis na nakalayo yung matandang babae. Narinig kong sinabi ni Magda na tama umano ang kanyang hinala. Iyon nga ang aswang. Nakita niya umano iyon sa palengke noong nagdaang araw na nakatingin ng masama sa tiyan ko. Kung kaya maging siya ay napatingin din. Kaya kanya akong kinausap at ginambala yung ginagawang iyon nung matanda. Yun din daw kasi ang kanyang pinaghihinalaan na siyang dahilan kung bakit siya nakunan. Malakas umano ang kanyang kutob na kinuha ng matandang iyon ang kanyang anak sa sinapupunan. Nalaman kong malapit lang pala ang bahay noon sa kanila. Ayon pa kay Magda, ito lang ang lagi niyang kausap noon bago siya makunan. Nagising na lang daw siya ng madaling araw na dinudugo na. At nang siya ay masuri, ay wala na ang bata. Laking pasasalamat ko kay Magda noong mga oras na iyon dahil sa tinulungan niya ako. Naglaan talaga siya ng panahon para ipagmalasakit ako at ang aking anak. Kaya nang maipanganak ko ang aming panganay, ay hindi ako nagdalawang isip na kunin siya at ang kanyang asawa bilang pangalawang magulang ng aming anak. Yung matanda naman, ayon kay Magda, ay hindi na niya nakita pa kahit minsan doon sa kanila. Duda niya ay nagpakalayo-layo na ito. Mga ilang taon na rin po ang nakalilipas nang maganap ang pangyayaring ito. Nagbakasyon po kasi ako noon sa probinsya ng nanay ko. Nainganyo akong sumama sa pinsang ko dahil na rin sa mga ikinukwento nito tungkol sa kanila. Nang dumating na kami doon sa kanila, ay humanga talaga ako sa ganda ng kanilang lugar. Tama din yung sabi sa akin ni nanay na kapag makarating nga daw ako doon sa kanila, ay matutuwa ako dahil sa ganda ng mga tanawin. Kaso ang di ko alam, sa kabila pala ng lahat ng kasiyahan na aking nararamdaman, ay doon ko rin pala mararanasan yung pinaka nakakatakot na pangyayari sa buhay ko. Kinahapunan ng sumunod na araw ay sinamahan ko yung aking pinsan sa may tindahan nang may utos sa kanya ang kanyang nanay. Medyo malayo yung bahay na mayroong mga paninda at medyo padilim na rin noong mga oras na iyon. Nang nasa tindahan na kami, ay nalaman kong asin pala ang ipinabibili sa kanya. Nang pabalik na kami,
ay may nakita akong isang ibon. Noong mga oras na iyon ay hindi ko pa alam na iyon pala yung tinatawag na pugo. Sa tuwa ko ay hinabol ko iyon na napansin kong nakisali na rin yung pinsan ko sa paghabol noon. Sumuhot iyon sa mga halamang naroon, pero amin pa rin itong sinundan kahit na napakasukal na, dahil sa kagustuhan naming mahuli iyon. Kaya pumasok kami na nakayuko at pinanghawi namin lahat ng mga sagabal sa aming daraanan hanggang sa maaari na kaming makatayo, pagkat narating na namin yung bahagi na bakante na napapalibutan ng mga naglalakihang puno. Ang buong akala ko ay pamilyar ang aking pinsan sa lahat ng lugar doon, pagkat doon na ito lumaki. Pero nagulat na lang ako nang marinig ko ito na tila ba na mga na nasabi pa niyang ang ganda naman daw doon sa lugar na yon. Nang maalala namin ang tungkol sa ibon ay wala na ito. Kung kaya naisipan na lang namin na bumalik na. Pero biglang may napansin kami. Noong una ay halos hindi pa makapaniwala ang aming mga mata sa aming nakita. Dalawang paa iyon ng tao, ngunit wala ang kalahating katawan nito. Kaya nakaramdam kami ng matinding takot, pagkat alam na namin kung ano iyon. Kaputol iyon ng isang manananggal. Hinila ko na ang aking pinsan upang mabilis na naming lisanin ang lugar, dahil parang natulala ito. Ngunit sa halip na sumunod sa akin ay nagpumiglas ito at sinabing sandali lang umano, at mabilis itong tumakbo palapit doon sa kalahating katawan na iyon, at kanyang binuhusan iyon ng binili naming asin, at saka nagmamadaling tumakbo pabalik sa akin. Mabilis naming pinunton ang daan pabalik. Hindi namin alintana yung mga nakaharang sa aming daraanan. Nang bigla na lamang nakarinig kami ng malakas na pagpagaspas. Kaya halos gumapang na kami sa pagsuot sa masukal na bahaging iyon ng lugar, na nararamdaman kong nasa itaas lang namin yung may-ari ng kalahating katawan na iyon. Ngunit salamat na lang sa mga halamang naroon na nagsilbi naming proteksyon. Pero sa totoo lang, nung mga oras na iyon ay halos maihina ako sa sobrang takot, na halos mapatid na ang litid ko sa leeg sa kasisigaw at paghingi ng tulong. Bago pa kami tuluyang makalabas sa masukal na bahaging iyon, ay may narinig kaming magpinsan na mga boses, at nakita namin ang isang matandang lalaki at babae. Sila yung aming pinagbilan nung asin. Agad kaming tinanong nung matandang lalaki kung nasaan na yung mahabol sa amin. Nang akin nang ituturo iyon, paglingon ko ay nakarinig kaming lahat ng isang malakas at nakakakilabot na pagsigaw. Kaya mabilis na kaming niyaya ng mag-asawa na dumuon na muna sa kanila. Makaraan ang mahigit isang oras ay narinig namin yung boses ng tiyahin ko at ng kanyang asawa na hinahanap kami. Agad namang sinabi ng dalawang matanda na kami ay naroon. Kamag-anak din pala ito ng pinsan ko sa father side. Nagtaka daw sila kung bakit hindi pa rin kami nakakabalik. Kaya kanila na kaming sinundan.
Laking gulat naman nila nang marinig ang aming kwento tungkol sa kung ano ang nangyari. Na nang hinanap ng tiyahing ko yung kanyang ipinapabili ay wala kaming maipakita dahil sa inilagay lahat ng pinsang ko doon sa kalahating katawan. Agad namang inabutan ang tiyahing ko ng isa pang supot ng asin ng matanda. Nakabiro ko pang sinabi na buti na lang at hindi kami kaagad umuwi matapos na habulin ng manananggal. Kung hindi ay kakain kami ng ulam na walang lasa. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Bren. Ito po ay aking karanasan nang minsang naghatid ako ng kamag-anak sa pier ng Batangas. Pauwi sila ng probinsya noon at nakiusap sa akin na kung maaari ay akin silang ihatid dahil sa maraming dala. Pumayag naman ako dahil sa kaklose ko yung pinsang ko na nakiusap sa akin. Yung pamilya kasi niya yung malapit sa amin. Nang dumating kami sa pier ay medyo napaaga kami. Alas 5 pa raw ng hapon ang alis ng barko. Kaya matapos kong maipark yung sasakyan ay nagkayayaan kami na kumain na muna sa loob ng terminal. Pero papasok pa lang kami doon sa may bandang bilihan ng tiket papunta sa waiting area ay may biglang lumapit sa akin na isang babae. At marumi ito. Mga taong lansangan sila. May karga-karga siyang bata. Malayo pa lang sila ay nakita ko na pero nagpatuloy ako. At nang makalapit nga ito sa akin ay kanya akong kinalapit at inilahat ang kanyang palad. Hindi naman na ako nagulat dahil sa napansin ko na nga sila bago pa man makalapit. Kaya inaasahan ko na iyon. Huminto naman ako at tumukot sa aking bulsa. Medyo natagalan ako sa pagbunod ng pera. At huli ko na naalaala na wala nga pala akong pera doon. Naiwan ko iyon sa sasakyan. Pero may nakapa ako. Yun nga lang, nang aking ilabas iyon mula sa bulsa ay piso lamang. Na nagkatawanan pa kaming magpipinsan. Maging Chuy na tiyahing ko ay natawa rin na naroon at naghihintay sa akin. Medyo naramdaman ko pa ngang namula ang aking mukha dahil sa medyo napahiya ako. Naging maagap naman yung pinsan ko at kanya akong inabutan ng 20 pesos na siya namang iniabot ko doon sa babae. Ngunit laking gulat ko nang iabot ko sa kanya yung pera. Nang makita ko itong nakatingin sa akin ng matalim, na napansin ko pang nakatiimbagang ito. Galit na galit siya na hindi naman malinaw sa akin noong mga oras na iyon kung bakit. Pero ganun pa man ay hindi ko na lamang binansin iyon. Kaya nagpatuloy na kami sa paglakad. Ngunit dahil sa pagtataka ko kung bakit bigla itong nagalit sa akin, ay minsan ko pa siyang nilingon. At kinilabutan ako sa paraan ng pagkakatitig niya. Naroon pa rin ito at hindi natitinag sa kanyang kinatatayuan. At matalim pa rin na nakatingin sa akin. Nasa sobrang galit na nararamdaman niya ay napansin kong gumagalaw pa ang kanyang mga labi na tila minumura ako ng pabulong. Natanging siya lang halos ang nakakarinig. Kaya akin na lang binawi ang pagkakatitig sa babae. Nang nasa loob na kami ng waiting area ay pumili kami sa mga karinderyang naroon upang doon kumain. Habang masaya kaming pumipili
sa mga ulam na nakadisplay doon sa may istante, ay bigla na lang akong nakaramdam ng matinding pananakit ng sikmura, na dahil pa nga sa aking pagkabigla ay napahawak pa ako sa kung saan ko unang naramdaman yung sakit, na dahil doon pati mga kaanak ko ay nagulat at agad na napatanong ng bakit at kung anong nangyari. Napailing na lang ako at sinabi sa mahinang boses na hindi ko alam, dahil sa namimilipit na ako sa sobrang sakit. At di nga nagtagal ay naramdaman ko na lang na bumagsak ako sa sahig. Parang pati yung mga binti at paa ko ay nawalan na bigla ng lakas. At sobrang sakit ng ulo ko na para iyong mabibiyak. At bigla na lamang bumulwak ang suka mula sa aking bibig. Hindi ko talaga alam kung ano ang nangyayari sa akin. Sa pag-aakala nilang baka nahihirapan lamang akong huminga dahil sa dami ng tao noong mga oras na iyon, kung kaya kanila akong inilabas. Pinagtulong-tulungan nila akong buhatin. Nang nasa labas na ay naramdaman kong kanila akong inilabag sa simento at binuksan ang aking polo. Maya-maya, mula sa mga taong nagkakarami na nasa paligid ko, ay may narinig akong boses ng isang matandang babae. Marami akong naririnig na boses nung mga pagkakataon na iyon. May mga nagtatanong kung anong nangyari. May sumisigaw naman na tumawag daw ng personnel. May nagsasabi na magpadala ng taga-klinik at kung ano-ano pa. Pero rinig na rinig kong malinaw yung tinig ng matanda na sinabi niyang kanyang hahawakan ang aking kamay. At naramdaman ko rin na hinawakan niya ang aking noo. Narinig kong muli ang tinig ng matanda at sinabing delikado daw ang lagay ko. Na narinig ko ang pag-aalala sa tinig ng aking mga kaanak. At bigla na lang akong namaluktot sa sobrang sakit. At di ko mapigilang sumuka. Ngunit napasigaw halos lahat sila na naroon nang makita nilang dugo na ang lumabas mula sa akin. Agad kong naramdaman ang kamay ng matanda sa aking sikmura, habang yung isa naman ay nasa gawing noo ko, at nagsimula ng gumalaw ang kanyang mga labi. Sa mahinang tinig ay parang may mga sinasabi ito, pero di ko iyon maintindihan. May ibinubulong ito. Ilang minuto ang lumipas na nagpatuloy lang yung matanda sa kanyang ginagawa. Maya-maya ay naramdaman kong may ipinahid siya sa akin. Madulas iyon at mabango sa pangamoy. Unti-unti ay napansin kong gumiginawa na ang aking pakiramdam. Natigil na ang aking pagsusuka at kalaunan ay parang nanumbalik na rin ang aking lakas sa katawan, hanggang sa tuluyan nang mawala yung pananakit ng aking sikmura at ulo. At kanila na akong iniupo na nakasandal ang aking likod sa pader. Tiningnan ako ng matanda mata sa mata, at maging yung aking mga daliri sa magkabilang kamay na tila may sinusukat siya. Naramdaman ko yung saya sa aking mga kaanak nang bago kami iwan ng matanda at sabihin nitong ako daw ay nasa maayos na. Nakita kong hinabol pa ito ng pinsan ko at nanay niya. Inalok nila ito ng pera, pero nakita kong tinanggihan iyon ng matanda. Pagbalik ng pinsan ko ay ikinuwento niya sa akin na ang bait daw ng matanda. Pagkat tinanggihan umano ang inaalok nilang pera,
at sinabing walang anuman daw iyon. Tungkulin daw ng bawat tao ang tumulong sa nangangailangan. Nasabi pa ng pinsan kong si Elaine ay may natutunan daw siyang isang mahalagang aral nung araw na iyon dahil sa ginawa at sinabi ng matanda. Bago makasakay ng barko sila Elaine ay nanumbalik na ng tuluyan ang aking lakas at nakapagmaneho naman ako ng maayos pauwi sa amin. Pero baon ko ang isang nakakakilabot na kababalaghang hinding-hindi ko makakalimutan.